Puntahan naman po natin ngayon si Ate Lynn para sa ating usapang pangkalusugan. Ang kanilang topic ay liver cirrhosis. Ano nga ba ang sakit na ito? Panoorin muna natin ito. Ang liver o atay ang pinakamalaking internal organ sa katawan ng tao. Mayroon itong mahigit 500 iba't ibang function sa katawan tulad ng pagtunaw ng taba at pagtanggal ng mga toxins sa dugo. Kakaiba ang atay sa karamihan ng ating mga laman loob dahil may kakayahan itong mag-regenerate ng sariling cells kapag nasira. Subalit kapag paulit-ulit itong naapektuhan ng mga karamdaman, maaari itong magkaroon ng permanent damage. Isa sa mga karamdamang epekto nito ay ang liver cirrhosis, kung saan ang atay ay nagkakaroon ng mga peklat at nahihirapang magtrabaho. Ayon sa datos ng World Health Organization, sa bawat 1,000 taong namamatay, 14 dito ay dulot ng liver cirrhosis. Ano nga ba ang mga dahilan ng pagkakaroon ng liver cirrhosis at papaano ito maiiwasan? Ang mga detalyeng ito ang ating tatalakayin ngayong umaga sa Usapang Pangkalusugan. Liver cirrhosis at may kinalaman po yan sa kasi September po ay Liver Cancer Awareness Month. Kaya tatalakayin po natin ang sakit na ito na marami na po ring mga kababayan natin ang naaapektuhan. Isa na po dyan yung father-in-law ko. So sad to say, he passed away dahil po sa sakit na liver cirrhosis. Kaya pag-aralan natin kasama po ang isang napakagaling na hepatologist. PRO po siya ng Hepatology Society of the Philippines. Palakpakan po natin, Dr. Janos Ong. Dr. Janos, good morning. Good morning. First time niyo po sa Good Morning po yan, Yes, no? first time. Good morning and welcome. Thank you. Okay. Pag-usapan po natin itong sakit sa liver, no? Liver is, sabi nga nila, isa sa pinakamalaking organ ng ating katawan. Tsaka nagre-regenerate pala siya. Ano ibig sabihin, Dok, ng nagre-regenerate? Nagre-regenerate kasi kung nasira siya, or in fact kung magtanggal ka ng part ng liver, nagre-regrow yon yung part na yon. So may ability siya to regrow. Okay, so pag ganyan siya kalaki, tapos sinanggal mo yung isang part, tutubo siya ulit, parang gano'n? Yes, in fact nga, pwede kang mag-transplant ng kalahating atay sa isang tao, tapos tutubo yon na magiging isang buong atay ulit. Okay, alright. Yeah. At alamin na natin mga kasambahay, ano nga po ba ang liver cirrhosis at ano po ang sanhi ng pagkakaroon ng liver cirrhosis? Dok, meron tayong picture dito po sa likuran natin. Okay. Parang nakaka-stress siya. Ito po yung normal liver, no? Parang makinis siya. Yes. Ang normal liver, very smooth. Very smooth. Yung edges, very, very tapered. Yeah. Pero kung titingnan mo yung may cirrhosis na atay, mabukol siya. Oo. At saka hindi na siya very smooth yung edges. Oo. So para siyang maraming bukol-bukol. Ang nangyayari kasi, nagkakaroon ng peklat yung atay. Kung sobrang peklat na, yun na yung cirrhosis. So yun pala yung mga bukol-bukol na yan, peklat. Bali may mga peklat kaya nagkakaroon ng bukol. Okay, may peklat. Parang nagkakaroon ng keloid sa loob ng atay. The whole liver. Wow. At pagka ganyan pong itsura, doctor, kasi parang almost lahat na may bukol-bukol. Ibig sabihin niya, nasa late stages na yung kanyang liver cirrhosis. Pwede bang part-part lang yung nabubukulan, doctor? Bale, ang cirrhosis kasi parang peklat or fibrosis na sobra-sobra na. So may mga early fibrosis, minsan ganito pa rin ang itsura nila, pero sa microscope mo lang makikita. Pero kung severe na or sobra na yung fibrosis or peklat, ganito na siya. Oo. At pagka ganyan na, Doc, hindi na nagpa-function ng tama? Yes, decrease na yung function, hindi na siya optimal or maximal yung pag-function niya. Nakakakilabot, no? Pero alamin natin, mga kasambahay, ano nga po ba ang leading na sanhi ng pagkakaroon ng liver cirrhosis? Sa ating bansa, ang most common causes or sanhi ng liver cirrhosis ay ang hepatitis B infection. Sumusunod na yung alcohol, yung pag-inom ng alak, at yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Yung non-alcoholic fatty liver disease, nagkakaroon ng fatty liver, yung ating atay, sanhi ng either
katabaan or yung overweight, obesity, at saka yung diabetes. So, yun ang common reasons. Uno yun, magkakaroon ka muna ng fatty liver, tapos eventually magkakaroon ka ng cirrhosis. Yes. Okay. Oo, lahat kasi ng mga diseases, kunyari, chronic infection ng hepatitis B o yung pag-inom ng alak o yung fat sa liver, lahat yun nagli-lead to fibrosis. Kung tuloy-tuloy yun, they all end up dun sa cirrhosis. Doc, dito sa pictures din natin, illustration, nagbabago siya ng color, Doc. From reddish to nagiging brown siya. Yes. Bakit po nagiging gano'n naman? Kasi hindi na siya healthy. Ganun. So, iba na yung kulay niya. Ayan, Oo. It should be sort of red, pink, ganun na color. Let's go back to hepatitis, Doctor, no? Kasi yung hepatitis nga ngayon ay very common, hindi lang A, B, hanggang D na yata or E Yes. meron ng hepatitis. Yung nabanggit niyo po, hepatitis B. Saan naman nakukuha po yung hepatitis B na pwedeng mag-cause ng eventually ng liver cirrhosis? Ang hepatitis B affects ang estimate is about 1 in 7 adult Filipinos. So that's a lot of Filipinos na infected with the virus. Kapag infected ka with the hepatitis B virus, it's with you throughout your life. So, Paano po yun? paano nakukuha ang hepatitis B? Sa ating bansa, karamihan ng merong hepatitis B infection ay nakuha nila during childbirth. Mother-to-child transmission. Ibig sabihin, meron yung nanay, tapos Yes. ipinanganak yung anak, nagkaroon din yung anak. During childbirth, doon natatransmit yung infection. Oo. Ang other ways na makuha yung hepatitis B, blood transfusion. Although yung ating blood supply ngayon sa bansa, na-check na naman. Other ways pa yung sharing needles kung dun sa mga nag-i-inject ng drugs. Yeah. Oo. And sexually, it can also be transmitted sexually. Okay. So iba to dun sa mga pagkain-kain ng madudumi. Di ba hepatitis din yan? Hepatitis yun, pero yun ay ang hepatitis A naman, yung common sa ating country. Okay. Alamin na natin mga kasambahay ang masamang naidudulot po ng pagkakaroon ng liver cirrhosis sa ating mga katawan. Yung body functions po natin, you've mentioned kanina na babawasan. Ano po ba ang pinaka main function ng liver sa katawan? Ang liver actually has a lot of functions. Kaya kung mag-fail siya, mahirap nang mag-function ng isang tao. Ang main function niya ay yung pag-manufacture or paggawa ng mga proteins na kailangan natin sa blood clotting, for example, no? At saka siya din yung parang isa sa mga filters. Ang alam natin yung kidney is a filter, pero yung liver is also a filter. In fact, yun yung unang filter ng mga kinakain natin. Kasi lahat ng kinakain natin, pag na-absorb, dumadaan muna sa liver. So it's a very important filter for everything na kinakain natin, yung mga drugs or medications na iniinom natin, dumadaan yun lahat sa atay. Okay. So, Doctor, kasi para naman magpatingin ng ating mga kasambahay, even before na makaramdam sila ng mga yung mga worst symptoms ng pagkakaroon po ng liver cirrhosis. Ano pa ang mga early signs? May naibibigay na pa silang mga senyales na meron na silang liver cirrhosis? Actually, unfortunately, kung early liver disease, early cirrhosis, kahit yung may mga hepatitis B infection, for example, wala kasing symptoms. Oo. So for hepatitis B, since ako ang aking paniwala, if 1 in 7 Filipinos are infected, I think we should get tested. No? You go see your doctor, punta ka sa doktor, sumangguni, magpa-counsel, at magpa-test. Is there a specific age wherein yun na yung pinakatama sa yung magpatingin ng liver, Doctor? I think when you hit, we mean for cirrhosis? Oo, or for cirrhosis, For Doctor. cirrhosis. Well, hindi naman kasi lahat nagkakaroon ng cirrhosis. So yun nga, you either have hepatitis B, or malakas kang uminom, Yan. or medyo heavy ka. Then there's a possibility that you will have liver disease that can lead to cirrhosis. At ano naman ang diagnostic test po na isinasagawa para ma-check kung meron kang liver disease muna, wag mo ng liver cirrhosis? Liver disease. Ang liver disease, may mga test na pwedeng makadetect ng liver disease. Unang-una na yung mga liver enzymes. Yung tinatawag nilang ALT or SGPT, AST, or SGOT. Yung pala yun. Yun mga liver test. Tapos, pwede din yung ultrasound. Kasi yung ultrasound parang may picture
kung anong itsura ng atay, kung siya ba ay smooth, kung siya ba ay mabukol-bukol. Kung siya ba'y namamaga? Makikita na siya. Oo. Namamaga ba siya minsan, Doc? Hindi siya, yung pamamaga mahirap makita sa ultrasound or kung lumaki siya, pwede nilang sabihin parang namamaga yung atay mo. Sa ultrasound din yun. Sa ultrasound, okay. At yung doctor complications po. Kasi sabi nga nila pag isang organ ang sira sa katawan mo, parang nagkakahalo-halo na sila or nasisira rin yung mga katabing organs. Sa liver po, ano ang nasisira? Pag meron kang cirrhosis, ang mga possible complications nga, yung liver failure na tinatawag. Kasi hindi na nagpa-function, so hindi ka na function very well. So, ang nangyayari sa'yo, nangangayayat. No? Sabi mo nga, yung father-in-law mo, nangangayayat. Yung iba pang mga manifestations ng late stages ng cirrhosis ay yung paglaki ng tiyan o paninilaw. So, pumapayat, lumalaki ang tiyan, at naninilaw. At isang complication, kaya nga we're talking about cirrhosis dito sa Liver Cancer Awareness Month ng DOH, ay ang liver cancer. Kasi mga 80% to 85% ng mga may liver cancer ay meron ding cirrhosis. So yan yung isang dreaded complication ng liver cirrhosis. Okay, at yun nga, di ba, yung kidney may dialysis, no? Ang treatment po para sa liver cirrhosis. Maswerte yung kidney kasi merong kidney dialysis. Hinahanap pa yung perfect liver dialysis method. Wala pa. So tama ka doon. At ngayon, for now, kapag nag-fail na talaga yung atay at masama na talaga ang lagay ng isang pasyente, ang lunas na lang doon ay ang pagta-transplant. O palitan yung atay. Yung buong atay tanggalin, tapos palitan ng bago. Na pagkamahal-mahal. Medyo mahal po. Kaya dapat po nating ingatan ang ating mga organs. Lahat ng organs po ng katawan natin dapat nating ingatan. Lalong-lalo na yung liver. At kung kayo po ay umiinom, sabi nga ni Doc, iwas-iwasan nyo naman ang pag-inom. Dahil wala namang mabuting nagagawa yan. Ano po? Na, Doctor? Alright. Masaya sandali. Masaya sandali. Pero after a while, doon ka na magkakaroon ng problema. Okay, Dr. Janos Ong, ang ating pong hepatologist ngayong umaga, ang PRO po ng Hepatology Society of the Philippines. Salamat po ng marami sa pagdating.